Dad, pareho sila ng brand natin. Ano nang nangyari next? Nagulat ang bilyonaryo. Ang perpektong buhay ng isang bilyonaryo ay biglang nawasak nang itinuro ng kanyang 3 taong gulang na anak ang isang batang homeless at sinabi ang 5 salitang iyon na nagpabago ng lahat. Pareho sila ng brand natin. 5 magkatulad na tuldok. Isang imposible ng katotohanan. Ang matutuklasan niya ay magbubunyag ng 10 taong gulang na krimen na naghiwalay sa kanyang pamilya. Bago tayo magsimula, sabihin niyo sa comments kung anong oras na at taga saan kayo nanonood. Tara na! Si Alexander Crane ay hindi laging bilyonaryo. 10 taon na ang nakalipas, simpleng manggagawa lang siya sa warehouse, kasal kay Amanda, isang magandang itim na babae na nakilala niya sa coffee shop. Nang mabuntis siya, natakot sila pero excited din sa maliit na apartment sila nakatira na may nalalagas na wallpaper at heater na halos hindi gumagana, pero wala silang pakialam. Sa weekends, pinipinturahan nila ang nursery at nag-aaway tungkol sa pangalan ng baby. Mahigpit ang pera, kaya pinili nila ang St. Catherine's Hospital dahil yun lang ang kaya nila. Sa 36 weeks, nanganak si Amanda. Hinawakan ni Alexander ang kamay niya sa bawat contraction, pilit pinipigilan ang takot. Ipinanganak ang baby nila ng 11 oras 43 minuto na may magandang kayumangging balat ni Amanda. Sa loob ng eksaktong 4 na minuto, narinig nila ang iyak niya. Tapos bumalik si Patricia Weston at mali ang itsura ng mukha niya. Tiningnan niya sila ng malungkot. "I'm so sorry." Tumigil ang puso niya. "Ginawa na namin ang lahat." Sumigaw si Amanda na parang may nabiyak sa dibdib ni Alexander. Hindi siya makahinga. Hindi makaisip. Hinawakan niya ang braso ng doktor. "Hindi, narinig namin siyang umiiyak." "Okay siya." Umiling si Weston ng dahan-dahan. "Minsan bigla na lang nangyayari yan. Sobrang paumanhin ko." Basag ang boses ni Alexander. "Pwede ba naming makita siya?" Tumango siya at lumabas. May dala-dala ang nurse na maliit na katawan na nakabalot sa asul na kumot na may puting bituin. Hinawakan nila siya ng maraming oras. Ayaw pakawalan ni Amanda. Paulit-ulit niyang hinalikan ang noo niya, bulong-bulong sa maliit na katawan, "Sorry baby." "Sobrang sorry ni mommy." 3 araw pagkatapos, inilibing nila siya. Tumigil si Amanda sa pagkain, sa pagtulog. Tumititig lang siya ng maraming oras sa walang laman na nursery. Natakot si Alexander na mawala rin siya. Isang gabi, nagsalita na siya. Hollow ang boses niya. "Ayaw ko na ulitin to, hindi hanggat hindi natin afford ang pinakamahusay na doktor, lahat. Hindi ko kayang mawala pa ulit." Niyakap niya ng mahigpit. Promise." Binago ng pangako na iyon ang buhay ni Alexander. Nagsimula siyang magtrabaho ng 80 oras sa isang linggo, nag-take ng malalaking risks, ginawa ang maliit na delivery company na mas malaki tapos lalong lumaki. Obsessed siya, dala ng matinding takot na mawala ulit ang isa pang anak. 7 taon pagkatapos, nagkakahalaga na ng $1.2 bilyon si Alexander Crane. Sa wakas, naramdaman na ni Amanda na safe para subukan ulit. Ipinanganak si Lucas sa pinakamahal na hospital sa bansa, kasama ang top doctors na kaya ng pera. Malusog siyang lumabas at sumisigaw na may light skin ang tatay niya. At pinakaimportante, may mark siya. 5 tuldok sa kanang braso, 1 sa gitna, 4 sa paligid, bumubuo ng parisukat na eksakto tulad ng 5 sa dice. Ang Crane family birthmark. Kay lolo niya iyon. Kay daddy niya. Kay kanya. Ngayon kay Lucas na rin. Nang makita niya ang 5 tuldok sa braso ng bagong silang na anak, sa wakas naramdaman niyang tama na ulit ang lahat. Sa loob ng 3 taon, perpekto ang buhay. Hanggang isang Martes ng hapon, biglang sumabog ang lahat. Naglalakad si Alexander downtown kasama si Lucas nang biglang tumigil ang anak at tumingin sa kabilang kalsada. Sa may crumbling brick wall, nakaupo ang isang batang mga 0 anyos, maitim na kayumangging balat at kulot na buhok. Maruming gray t-shirt at punit na jeans, walang sapatos, bagong pasa sa mukha. Bago pa mapigilan ni Alexander, diretso lumakad si Lucas papunta. Umiti si Lucas sa bata. "Hi, ako si Lucas." Nagulat at defensive ang bata. "Ano nang gusto mo?"
Tinuro ni Lucas ang braso ng bata. Dad, pareho sila ng brand natin. Tumigil ang puso ni Alexander. Sa kanang braso ng bata, 5 tuldok, 1 sa gitna, 4 sa paligid, eksaktong tulad ng 5 sa dice. Ang Crane family birthmark. Nanginginig ang kamay niya. Ipinakita niya ang sarili niyang marka. Tapos kay Lucas. Saan mo nakuha yan? Inalis ng bata ang braso. Pinanganak ako na may ganun. Bakit? Ano ng pangalan mo? Ethan. Pwede na ba akong umalis? Nanginginig na ang boses niya ngayon. Kailan birthday mo? Inirapan siya ng bata. March 14 na. Bakit mo inaalam? March 14 na. Araw na namatay ang baby nila. Sumikip ang dibdib niya. Anong taon? 2025, 205. 10 taon na ang nakalipas. San ka ipinanganak? Mukhang nairita na ang bata. Sa Death Catherine's. Iniwan ako doon bilang newborn. Foster system ang nag-alaga sa akin, aged out 6 months ago. Tumayo siya. Kaya ko na mag-isa. SK Catherine's, parehong hospital kung saan namatay ang anak nila. Parehong araw ng kapanganakan, parehong birthmark na imposible para sa stranger. Bulong na lumabas ang boses ni Alexander. Anong oras ka ipinanganak? Ipinikit niya ang braso. 11:47 minuto. Bakit ba mahalaga to? Ang anak nila ipinanganak ng 11:43 minuto, 4 na minuto ang agwat. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Ethan. Sumama ka sa amin. Sinubukan ng mas matanda na umalis, pero may something sa innocent na mukha ni Lucas na nagpahinay-hinay sa kanya. Nagdesisyon si Alexander. Please, kain lang tayo. Gusto ko lang maintindihan kung bakit may ganun kang marka ng pamilya ko. Isang kain lang. Tapos pwede ka nang umalis kung gusto mo. Tiningnan siya ni Ethan ng matagal tapos sumagot. Isang kain lang, yun na yun. Sa restaurant, nagtawag ng mabilis si Alexander habang kumakain si Ethan na parang hindi pa nakakakita ng pagkain sa matagal na panahon. David, kailangan ko lahat ng records mula Catherine's Hospital, March 14 na, 2015. Tinawagan din niya ang family doctor. Morrison, posible bang may iba sa labas ng pamilya namin ang magkaroon ng birthmark namin? Diretso ang sagot. Talagang hindi. Documented genetic marker yan, unique sa bloodline nyo. Bakit? Tinignan niya si Ethan. Sabihin mo sa akin lahat tungkol sa pagkakapanganak mo. Pinunasan ng bata ang bibig. Sa birth certificate ko, unknown ang parents. Ipinanganak ako ng 11:47 minutos, 6:36 weeks, nakabalot sa asul na kumot na may puting bituin. Parang lumulutang ang lupa sa ilalim niya. Ang anak nila 11:43 minutos, si Amanda nanganak sa 36 weeks. Ang baby na hinawakan nila nakabalot sa asul na kumot na may puting bituin. Tinawagan niya si Amanda. Halika dito sa Morelos Restaurant ngayon din, huwag kang magtanong. Halika lang. 20 minuto pagkatapos, pumasok siya. Nang makita niya si Ethan, lumitaw ang pagkalito sa mukha niya. Alexander, ano nang nangyayari? Tiningnan niya ang asawa. Anong oras ka nanganak? 0 taon na ang nakalipas. Namutla ang mukha niya. 11:43 minuto. Bakit mo iyan tinatanong? Tinuro niya si Ethan. Si Ethan to, ipinanganak sa F.E. Catherine's ng 11:47 minuto sa March 14 na, 2015. Ipakita mo sa kanya ang braso mo. Ipinakita ng bata. Napahawak si Amanda sa bibig. Yun ang Crane birthmark. Pero imposible yan. Paano? Matatag ang boses ni Alexander pero nanginginig ang kamay. Genetic yan. Sakin lang pumapasa sa biological children ko. Walang ibang paraan na magkaroon siya niyan. Biglang lumuhod ang mga tuhod niya. Hinawakan niya ang mesa. Hindi namatay ang baby natin. Hinawakan natin ang katawan. Inilibing natin. Paano kung hindi iyon ang baby natin?
Paano kung sinungaling si E.T. Weston? Tumunog ang phone niya. Sinagot agad. Urgent ang boses ni David. Alex, may mali sa records. Nakalista ang pagkamatay ng anak mo ng 11:51 pero may isa pang record. Abandoned infant sa maternity ward ng 11:50, parehong timbang, gestational age. Parehong asul na kumot na may puting bituin. Sino ang doktor? Tumigil si David. Si Patricia Weston. At Alex, naimbestigahan siya noong 2018 sa baby trafficking. Sinasabi niya sa mahihirap na nanay na namatay ang baby, tapos ibinebenta sa mayamang gustong mag-ampon. 7 confirmed cases bago siya nawala. Umalingaw-ngaw ang hagulgol ni Amanda. Kinuha niya ang baby natin. Sinabi niyang namatay tapos kinuha niya. Tiningnan ni Alexander si Ethan, sa wakas naiintindihan ang lahat. Hindi siya ibinenta ni A.C. Weston tulad ng iba. Ginawa lang niyang i-abandoned at inilagay sa foster care. Ipinakita niya sa kanila ang katawan ng ibang patay na baby. Pinaiyak niya sila. Pinahayaan silang ilibing ang hindi nila anak. Habang lumaki ang tunay nilang anak mag-isa sa loob ng 0 taon. Tumayo siya. Kailangan ko ng CA test ngayon din. 3 oras pagkatapos, lumabas ang resulta. 79.9% paternal match. Si Ethan ang biological son niya. Lumapit si Amanda sa kanya. Tumutulo ang luha. Lumuhod siya sa harap ng bata. Ako ang nanay mo. Dinala kita sa tiyan ko ng 36 weeks. Ninakaw ka nila bago ko makita. Kung alam kong buhay ka, gigibain ko ang mundo para hanapin ka. Nagsimulang mag-crack ang depensa ni Ethan. Hindi ko alam kung paano magtiwala sa tao. Malambot ang boses niya. Hindi rin namin alam kung paano maging magulang pagkatapos mawala ka ng 0 taon, pero gusto naming subukan. Hinawakan ni Lucas ang kamay ng kapatid. Dapat ka sumama sa amin. Tiningnan ni Ethan ang imposible nilang pamilya, ang nanay na hindi niya niyakap, ang tatay na nagluksa sa kanya, ang kapatid na nakakita ng 5 tuldok at nagbago ng lahat. Bulong lang ang boses niya. CJ. 6 na linggo ng legal battle ang sumunod, dead evidence, police reports, investigasyon sa krimen ni E.T. Weston. Araw-araw inaasahan ni Ethan na magbabago ang isip nila, na masyado siyang damaged, mahirap, sobra. Hindi nangyari. Araw-araw nagdadala si Amanda ng almusal para sa kanya. Laban si Alexander sa mga lawyer at judge para maipauwi siya. Walang pag-aalinlangan na minahal siya ni Lucas. Sa wakas, bumaba ang gavel ng judge. Na-restore legally si Ethan Crane sa biological family niya. Gabing yun, dinala nila siya sa bahay. Naghanda si Amanda ng kwarto para sa kanya. Pinakita ni Lucas ang buong tour, itinuro ang bawat laruan na pwedeng pagsharean. Pinanood ni Alexander ang 2 anak, ang anak na inalagaan niya at ang anak na ninakaw sa kanya, at sa unang beses sa loob ng 0 taon, buo na ulit siya. Hindi agad nawala ang trauma. May nightmare si Ethan. Nag-iimbak siya ng pagkain sa closet. Natatakot siya kapag tumaas ang boses. Pero araw-araw pinatunayan ng pamilya niya na iba na ngayon. 3 buwan pagkatapos, sa March 14 na, pareho nilang ipinagdiwang ang birthday ng 2 bata. 11 anyo si Ethan, 3 anyo si Lucas. 2 cake ang ginawa ni Amanda. Habang umaawit ng happy birthday, tiningnan ng mas matanda ang nanay na hindi tumigil sa pagluksa, ang tatay na nagtayo ng empire, habang nagdadalamhati, ang kapatid na nakakita ng 5 tuldok at nagbago ng lahat. Lumapit si Lucas. Ano nang hiniling mo? Ngumiti si Ethan, tunay na ngiti na madali na ngayon. Tiningnan ang pamilya. Wala. Mayroon na akong lahat ng kailangan ko. Dahil minsan ninanakaw ng kasamaan ang hindi sa kanya. Minsan nakikita ng 3 taong gulang ang hindi nakikita ng matatanda. Minsan hindi nagsisinungaling ang FFE kapag nagsisinungaling ang tao. At minsan, ang 5 tuldok sa balat mo ang magdadala sa iyo pauwi sa pamilyang hindi tumigil sa pagmamahal sa iyo, kahit akala nila patay ka na. Ano nang gagawin mo kung malaman mong ninakaw ang anak mo? Minsan ang sagot na hinahanap natin ay nakasulat sa balat natin.
Kung naantig kayo sa kwentong to, like at subscribe para sa marami pang emotional stories.